Well, hello there, my dear students. First of all, I would like to welcome everybody to our course, GE3, The Contemporary World. This is one of your general education subjects, as you already know, and this course is designed to give us a general overview of the current or present situation of the world we live in at present. The current circumstances, the ideas, the ideologies that prevail in the world we live in. So that will be the focus of our discussions in this subject. Let us start by trying to understand the meaning of contemporary. It's a keyword yun sa ating course description. The contemporary world. What does the word contemporary mean? If you look it up in the dictionary, Mr. Webster will tell us that the word contemporary means it's happening or beginning now or in recent time. Nangyayari siya sa kasalukuyan. It also means existing or happening in the same time period, from the same time period. Magkasabay, no? Magkasabay. They are happening, they are taking place at the same time. They are occurring simultaneously, no? Yan ang mga meanings ng salitang contemporary. So pag sinabi nating contemporary world, this refers to the circumstances and ideas of the present age. Yung mga katulad nga ng nabanggit ko kanina, pag sinabi nating the contemporary world, this refers to the circumstances. Yun bang yung mga pangyayari, mga sitwasyon na nagaganap sa daigdig na ating ginagalawan or kinabibilangan. Mga ideas, mga ideologies, halimbawa, mga political ideologies, cultural ideologies. Yan. These are things that are included in the term, the contemporary world. Yung lahat ng mga nangyayari sa larangan ng politika, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng kultura, sa larangan ng environment, no? Everything that occurs around us, everything that's happening around us at present, kasama yan lahat sa sinasabing the contemporary world. And that will be the focus of our course. Ang mga synonyms nito, meaning words and phrases na mayroong kaparehong kahulugan ng contemporary world ay modern times. So pag sinabing contemporary world, it means modern times. Ang modernong panahon. Modern world, makabagong mundo. Yon, the contemporary world, ang makabagong mundo. And present times. Pag sinabing the contemporary world, kasalukuyang panahon. So, throughout the duration of our course, we will focus on those things. Ano ang mga nangyayari sa kasalukuyang panahon? Ano ang mga nangyayari sa makabagong panahon na ito? Sa larangan ng politika, ekonomiya, kultura, kapaligiran, lahat ng mga pagbabago at mga pangyayaring nagaganap sa palibot natin. Yun ang mga madadaanan natin sa ating pag-uusap. You might ask, no? Siguro magtatanong ko, bakit kailangan kong pag-aralan niya mga yan? Anong kabuluhan yan sa buhay ko bilang future teacher? Why is it important for future teachers or for teachers in general to be aware of what is happening in the contemporary world? What good will it do to us? What benefit will we get from this, from studying
from understanding the contemporary world. No? Yan ang isa sa mga unang tanong na ating sasagutin sa ating subject. No? Okay. Okay, let us continue. So let me read the text in this slide first. This course, meaning this subject, no, itong ating GE3, introduces students to the contemporary world by examining the multifaceted phenomenon of globalization. Using the various disciplines of the social sciences, it examines the economic, social, political, technological, and other transformations that have created an increasing awareness of the interconnectedness of peoples and places around the world. Okay. So ang tanong natin kanina, my dear students, bakit importante? Ano ang kahalagahan ng pag-aaral natin ng contemporary world? Bakit kailangang maunawaan ng isang guro ang mga kasalukuyang pangyayari, mga kasalukuyang kaganapan sa mundo? Okay. As a teacher, we need to be aware of these things. Kailangan nating malaman sila at maunawaan kasi kasama sila sa mga ituturo natin sa ating mga pupils later. Kasama yan sa ating mga ipauunawa sa kanila, yung mga pagbabago sa ating kapaligiran. Halimbawa, mga pagbabago sa larangan ng teknolohiya, mga pagbabago sa larangan ng politika, hindi lang yung local politics but also geopolitics or international politics. Yung mga pagkakaugnay-ugnay ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kasama yan sa mga bagay na ituturo natin sa ating mga mag-aaral later. Kung tayo mismo ay walang pagkakaunawa sa mga bagay-bagay na yan, ay mahihirapan po tayong ituro ang mga bagay na yan, mahihirapan tayong ipaunawa din yan sa ating mga learners later. Aside from that, knowing the current events in other parts of the world broadens our understanding not only of our local concerns but also of world concerns or international concerns. Yung mga problema ba, yung mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, hindi lang dito sa ating sariling bansa, kundi sa ibang panig ng mundo, ay ating naunawaan. And in so doing, no, we broaden our understanding. Habang ginagawa natin yon na tayo ay nag-aaral, inuunawa natin ang mga pangyayari sa ibang panig ng mundo, lalong lumalawak naman ang ating pagkakaunawa sa mga bagay-bagay. Lalong lumalalim ang ating pagkakaunawa sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga bagay na ito, ang pagkakaunawang ito, ay nakakatulong naman sa atin para tayo ay makagawa ng mga maaayos na pasya or decisions regarding the different things that we do in life as a person, as a teacher, and as a member of our own community. Mahirap naman po kung ang ating knowledge ay limitado lang sa ating barangay. Hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa labas ng ating barangay. Hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa labas ng Calatrava. Hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa labas ng Romblon. Or, hindi na natin alam kung ano nangyayari sa labas ng Pilipinas. Mahirap naman po yun kung ganon. As we will find out in the course of our interaction in this course, events in the different parts of the world are interconnected.
Yung mga nangyayari sa Pilipinas, yung nangyayari sa ibang panig ng mundo, sa ibang bansa, yan po ay magkakaugnay-ugnay lahat. Sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng politika, sa larangan ng pamamahala or governance, with regards to the environment, lahat po yan ay magkakaugnay-ugnay lahat. So, habang tayo nag-aaral, lumalawak ang ating pagkakaunawa sa mga bagay-bagay, at ito ay maituturo natin sa ating mga mag-aaral later. At katulad nga ng nabanggit ko na, yun ating mismong mga personal na pagkakaunawa sa mga bagay-bagay ay lalalim. Magiging aware tayo, nalalaman natin ang mga pangyayari, at tayo ay makakagawa ng mga maaayos na pasya, maaayos na desisyon patungkol sa iba't ibang bagay na ginagawa natin bilang mga tao, bilang mga teachers, at bilang mga kasapi, no? Mga members ng ating community. So yun po ang ating purpose kung bakit natin pinag-aaralan ang the contemporary world. So, katulad ng nabanggit kanina dito sa slide, ating pag-aaralan, no? We will examine the phenomenon of globalization. Yan ang isa sa mga una nating tatalakayin. Ano yung globalization? And because the contemporary world is such a broad subject, no? Broad topic, napakalawak niyang konsepto. Isa siyang malaking idea, isa siyang malaking concept. So, kakailanganin natin ang maraming mga disciplines or areas of studies. Kailangan meron tayong basic, at least, no? Basic knowledge sa social sciences, sa economics, sa politics, no? Sa technology. Madadaanan natin yan lahat eh. And other transformations that have created an increasing awareness of the interconnectedness of peoples and places around the world. Interconnectedness. Sabi ko nga kanina, ang mga pangyayari sa mundo, ang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, kahit sa ang mga bansa yan nagaganap, ay magkakaugnay lahat. Yan. So, let us proceed. This course, itong GE3 natin, will give us an overview. Parang bibigyan niya tayo ng pinaka-general picture kung ano yung mga pinagdidebatehan ngayon, mga pinag-uusapan in terms of global governance, development, and sustainability. Ano ba yung mga ginagawa ngayon ng mga gobyerno, ng mga international organizations patungkol sa global governance, patungkol sa pag-unlad ng mundo at ng bawat bansa, and sustainability. Paano nilang napapanatili ang kanilang mga programa? Paano nilang napapanatili ang mga efforts nila pertaining to development. Yan. Beyond exposing the student to the world outside the Philippines, it seeks to inculcate a sense of global citizenship and global ethical responsibility. Ang mga bagay na i-discuss natin dito sa ating subject ay outside the Philippines, many of them, no? Although of course, we will start with the situation, circumstances, the events occurring in our own country. Dito mag-uumpisa tayo. And then we will also talk about those that are happening in other parts of the world. Para tayo ay magkaroon ng sense of global citizenship. Ang ibig sabihin, class, ay ang ating pakiramdam ba later ay tayo ay mamamayan hindi lang ng bansang Pilipinas, kundi tayo ay mamamayan ng mundo. Yan. So katulad ng nabanggit ko kanina,
ang una nating iti-take up dito, ang una nating tatalakayin, ang una nating pag-uusapan ay itong tinatawag na globalization, no? Globalization. I don't know if you have already encountered this word before. Siguro na-encounter na ninyo ito, nasa lubong na ninyo ito. Kasi medyo common na rin itong term na ito eh. Kapag nagbabasa ka ng mga articles, babasa ka ng mga magazines, newspapers, or sa Facebook, no? Sa social media, madalas itong nagagamit na salita. So, let us start by trying to understand the meaning of the word globalization. Mga definitions niya. Basahin ko muna yung number 1. Globalization is defined as increasing interdependence of national economies in trade, finance, and macroeconomic policy. So that's the first definition of globalization. Interdependence. Yung pagtutulungan, yung cooperation among different countries in the field, in the area of trade, finance, and macroeconomic policy. Siguro ang pinakamagandang example dito ay yung ating sariling bansa, no? Yung ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lang sa sarili niya nakaasa. Halimbawa, sa production of food, yung marami sa ating mga kinakain ay hindi lang dito sa Pilipinas na produce. Yung iba dyan ay galing sa ibang bansa. Yeah. Yung mga iba naman nating mga produkto ay ini-export naman papuntang ibang bansa. So in essence, no, sa maikling usapan, tayo ay nagpapalitan ng products and also services. Trade, finance, and macroeconomic policy. Halimbawa, isang negosyante, isang malaking negosyante, walang puhunan, pwede siyang humiram ng mga ng magagamit niyang capital sa mga financing institutions. Yung iba nga dyan ay mga international financing institutions. Yun mismo ng ating gobyerno. Malaki ang utang natin sa mga international financing institutions. Yung ginamit na pondo para sa paglaban natin sa COVID-19. Yan. Ang malaking bahagi niyan ay inutang ng gobyerno ng Pilipinas sa mga international financing institutions sa ibang bansa. Yan. So malaki ang utang natin sa kanila. So the key word here is interdependence. Yung isang bansa ay nakadepend or umaasa sa isang bansa. Yun namang, halimbawa, bansa A, country, how do I, Pilipinas ulit, back to the Philippines. Halimbawa, ano ang mga inaangkat natin na produkto sa ibang bansa? Kunyari ay fuel, gasolina, no? Meron tayong napuproduce na gasolina, pero kulang. So we need to import oil from other countries. Halimbawa, mga bansa sa Middle East. So nakaasa tayo sa kanila, nakadepend tayo sa kanila in terms of oil, langis, ginagawang mga gasolina. Ay pag wala tayong gasolina, hindi tatakbo ang makinarya natin, hindi tatakbo ang mga factories,
Hindi tatakbo ang mga sasakyan. Bagsak ang ekonomiya. So yung mga bansa naman sa Middle East, meron din kailangan sa atin. For one thing, they need workers from us. So, nagpapadala tayo doon ng mga OFW, mga workers. Nagpapadala din tayo ng iba nating mga produkto, halimbawa, mga agricultural products. Usually, yan lang ang ating ine-export eh. Wala naman tayong ma-export na technology kasi hindi pa naman tayo masyadong advanced in technology. Yeah. So, ang ibig ko lang sabihin dito, class, maraming mga kailangan tayo na hindi natin kayang i-provide sa ating sarili. There are certain things that we need but we cannot provide for ourselves. Anong ginagawa natin? Tayo'y nag-aangkat sa ibang bansa. Yung ibang bansa, meron ding kailangan sila na hindi nila ma-provide sa sarili nila. So anong ginagawa nila? Sila naman ang kumukuha sa atin. That kind of relationship exists not only with the Philippines and other countries, but every other country, and every other country. Yeah. Hindi lang Pilipinas at Middle East, hindi lang Pilipinas at Amerika, kundi yung Amerika mismo, may mga ini-import yan sa ibang bansa eh. Kasi hindi naman nila kayang i-provide lahat-lahat para sa kanilang sarili. Yeah. So that's one definition of globalization. Number 2 tayo. Globalization is diffusion of practices, values, and technology that have an influence on people's lives worldwide. Yung pagkalat, paglaganap ng mga practices, values, and technology na nakaka-apekto, nakaka-influence sa buhay ng tao. Halimbawa, mga practices ng ibang bansa nakakarating sa Pilipinas through the mass media. Yeah. Yung mga ginagawa sa ibang bansa ay nakakarating sa atin. Halimbawa, yung kanilang pananamit, yung style of dressing, yung kanilang fashion, nakakarating dito sa atin through the mass media. Ano ang ginagawa ng mga Pilipino? Ginagaya. Halimbawa, yung mga ginagawa ng mga Koreans, nakikita ng mga Filipino sa Korean novelas or sa mga Korean pop stars, yung mga K-pop groups, ginagaya ng mga Pilipino. Nagpakulay ng buhok yung isang K-pop star. Ginawang kulay pink, malagat-lagat, puro kulay pink, kag buhok it karamo ang Pilipino. Ginagaya nila, no? Values, yung mga pagpapahalaga natin sa buhay. Nung una, ang mga Pilipino ay may pagka-traditional, no? May pagka-conservative. But because of globalization, our values have changed. Many Filipinos now no longer adhere to our traditional and conservative values. Yung ating mga pag-uugali, yung mga traditional nating pag-uugali, ay unti-unti nang nawawala. Saan sila napupunta? Naglaho na. Bakit? Napapalitan na sila ng mga values ng ibang lahi na nakikita natin sa mass media. TV, movies, sa social media, sa internet, sa mga libro na babasa. No? Yun ngang divorce. Yung divorce ay pinipilit ng maging legal dito sa Pilipinas. Yan. Nung una ay wala sa hinagap ng mga Pilipino yung mga yan, no? Yung mga diborsyo. Ay nakikita sa ibang lahi, nakikita sa ibang bansa, nakikita sa ibang nationalities, ayun, ginagaya na rin natin ang kanilang mga values. Ay lalo na itong technology, talagang
mabilis ang kanyang pag-diffuse, mabilis ang kanyang paglaganap, pagkalat, mabilis ang kanyang pag-spread. Yung mga cellphones, kung ano mga gadgets dyan, many of them come from other countries. Wala nga yatang kumpanya ng Pilipinas na gumagawa ng mga gadgets. Puro lahat, puro foreign companies lahat. So that's another meaning of globalization. Yung pag-diffuse o pagkalat, paglaganap, pag-spread ng mga practices or mga gawain, mga customs and traditions ng ibang bansa na pupunta sa atin, na na-adapt natin, including their values. Yung teknolohiya din, kumakalat yan sa buong mundo. Halimbawa, yung Samsung technology from Korea, from South Korea, ay yung kanilang mga produkto, yung kanilang technological products, ay hindi lang sa Korea available. It has become worldwide. Pang ano na sila, pang international na. So yan, that's another meaning of globalization. No? Here's another one. A reconfiguration of social geography marked by the growth of transplanetary and supra-territorial connections between people. Medyo marami-rami ditong unfamiliar words, no? Transplanetary, supra-territorial connections, social geography, reconfiguration. Ang pinakasimpleng paliwanag lang dito, anong matatawag natin, yung pagkakapangkat-pangkat ng mga tao. Kumbaga sa classroom ay may groupings, no? Sa mga bansa, meron din mga groupings yan. Kaya nga meron tayong mga international organizations of countries, no? Meron tayong ASEAN or Association of Southeast Asian Nation. Merong mga EU, European Union. Merong organizations ng mga countries sa Middle East. Meron sa Eastern countries din, Eastern European countries, may mga kanya-kanya silang organizations. Paano silang napo-form? Ba't nagkaroon ng mga ganong organizations? Unang-una, ang isa sa mga dahilan is geography. Yan. Yung kanilang location ba, kung saan sila makikitang panig ng mundo. Halimbawa, yung ASEAN, ay siyempre tayo magkakalapit-lapit na mga bansa dito sa Southeast Asia, Pilipinas, Thailand, Malaysia, Indonesia, yan, puro tayo yan members ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. So, dahil tayo magkakalapit-lapit, magkakakapit bahay, kumbaga, yun, bumuo sila ng isang Organization of Southeast Asian Nations, ito ang ASEAN. Number 4, the trend has unfolded at greatest speeds, on greatest scales, to greatest extents, and with greatest impact since the middle of the 20th century. Ang sinasabi lang dito, class, yung paglaganap ng mga practices, values, yung paglaganap ng teknolohiya, pag-spread ba niya, pagkalat sa buong mundo, it has happened very fast. Mabilis ang pag-spread, mabilis ang pagkalat from one country to the rest of the world. Halimbawa nga yung technology, nag-umpisa halimbawa sa Japan, yung mga kotse, yan. Karamihan ng mga astig na o pangmalakasan na kotse galing sa Japan mga Toyota, puro yan galing sa Japan yan mga Mitsubishi, yan, puro galing yan sa Japan lahat So, mabilis ang kanyang pagkalat papunta sa ibang bansa.
So dito sa Pilipinas, yung mga kotseng gawa sa Japan, ginagamit na rin natin dito, bumibili tayo sa kanila. Yung ibang mga bansa, ganun din bumibili sila. So mabilis ang pagkalat, no? Yung mga values ng ibang bansa, yung kultura halimbawa ng Korea, mabilis siyang natutuhan, mabilis siyang na-absorb ng ibang mga bansa. Yung mga Pilipino nga puro Koreans na ngayon ang mga iniidolo. Pati pag-uugali ay Koreans na rin sila. No? Sinusunod nila yung nakikita nila sa kanilang mga idols, mga Korean idols. Pati yung kanilang mga pananamit ginagaya. Yung iba nga pinapalitan ang kanilang mga pangalan. Sa Facebook ba't iba na ang pangalan nito? Naging Korean. Si Pedro Calea. Kasi gusto niyang maging Korean. Daw ganun po yon. Mabilis ang kanyang pagkalat. Here's another one. Globalization is a process fueled by and resulting in increasing cross-border flows of goods, services, money, people, information, and culture. Ito yung sinasabi natin na kanina, class, no? Yung globalization, siya ay lalong pinapabilis. Siya ay lalong lumalaganap, no? Because of the cross-border flow of goods. Cross-border. Mula sa ibang bansa ay tatawid sa kabilang bansa. Yan. Halimbawa, mula Pilipinas papuntang Malaysia. From Malaysia to mga malalapit yan. Halimbawa, papunta ng Indonesia o papunta ng Thailand. Cross-border. Yung flow of goods, mga produkto baga, class, goods. Halimbawa, agricultural products. Sila ay nagko-cross. Sila ay tumatawid ng mga hangganan ng mga bansa. Halimbawa, yung mga produkto ng Pilipinas, hindi lang dito siya sa Pilipinas ibinibenta. Ganon din yung mga services. No? Money, natabok kag kwarta. Lalo ngayon, madali nang gawin yan because we can transfer funds electronically. No? Hindi mo na kailangang personal na pumunta sa bangko. You can transact online. Pwedeng online. Ilipat mo yung pera from an account to another. People, lalo ikalay, mabilis itong tumatawid. Yung iba nga walang papeles tumatawid pa rin. Halimbawa, mga OFW, marami sa ating mga kababayan ay pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Meron ding papunta rito sa Pilipinas para dito sila magtrabaho, para dito sila magnegosyo. Yan. So, kumbaga ay tabok-tabok kag mga produkto, mga services. Ito mga services, yung mga ginagawa natin para sa ibang tao to earn money. Yan. Halimbawa, ikaw ay welder. Wala ka namang ibinibenta. Ang ibinibigay mo ay yung serbisyo mo bilang welder. Yun ang babayaran sa'yo. Yan, mga services. Money, people, information, and culture. Pati nga kultura ay lumilipat na. Ang sabi nga natin kanina, yung kultura ng Korea ay nandito na sa Pilipinas. Mga Pilipino ay gusto nang maging mga Koreano sa pananamit, pananalita, at parang may nabalita yan na parang gustong ilagay sa curriculum. Ang ibig sabihin ay parang gustong ituro sa eskwelahan yung wikang Korean. Okay, next tayo. Globalization as a development in the structure of geography is closely interrelated with concurrent developments in structures of production, governance, identity, and
knowledge. Yung globalization, no? The spread of the diffusion of ideologies, the diffusion of practices, the spread of culture, lahat yan ay nangyayari, lahat yan ay nagaganap sa larangan ng production, yung pagproduce, paggawa ng mga produkto at mga services. Yan ay nangyayari din in the field of governance, yung pamamahala, and including identity and knowledge, yung production of information, consumption of information, ayan. Kultura, meron ding connection, no? Globalization as a development in the structure of geography is closely interrelated with concurrent developments in structures of production, governance, identity, and knowledge. Yung, di ba nabanggit natin kanina, yung pagpangkat-pangkat, paggrupo-grupo ng mga bansa, yun ay nauugnay, siya ay connected, siya ay linked sa mga developments na nangyayari sa mga bansa din. In terms of production, governance, identity, and knowledge. Halimbawa, in the field of technology, yung mga bansang advanced in technology, sila din yan ang nagpa-partner. Sila yan ang naglilink sa isa't isa. Sila ang nagtutulungan din on how to advance further their technology. Yung mga pare-pareho ng identity and knowledge, halimbawa sa Asia, Southeast Asian countries, nagkakahawig-hawig tayo ng kultura bilang mga taga-Asia. So tayo lang din ang nagpapangkat-pangkat, no? Tayo ang nag-group bilang mga bansa. Yung mga, in terms of governance, halimbawa, yung mga bansa na magkakapareho ng gobyerno, halimbawa, parehong komunista, edi sila din ang, kumbaga sa ating relationship ay, sila din ang magka-BFF. Halimbawa, China at North Korea. Oh, BFF yan. Bakit? Kasi pareho silang komunista. Yan. So doon po nababase yung structure, yung clustering, kumbaga, of countries. It is interrelated, it is associated with their structures of production, governance, identity, and knowledge. Okay. I think this is the last one, no? Teka, bakit number 6 pa rin ito? Ay number 6 na nga kanina. Dapat tayo ay number 7. Okay, i-check nyo na lang sa inyong mga notes yan. Time and space is squeezed together by means of digital technology and quick transport. Time and space is squeezed. Rinasok kag time and space. Pwede ba yun? Yung panahon daw, yung oras at saka space ay i-squeeze. Ang ibig sabihin dito, class, yung bilis ng paggawa ng mga bagay-bagay is so much shorter at present because of technology. Halimbawa, in the field of transportation, nung una, kung pupunta ka ng ibang bansa, ay you will need months. Halimbawa, sa Philippine history, nababasa natin, no? Si Dr. Jose Rizal, nung pumunta ng Espanya, ay parang 2 or 3 buwan siyang naglakbay sa dagat. sakay ng malaking barko. Kasi during his time, the airplane was not yet invented. Hindi pa na-imbento ang eroplano nung panahon ni Rizal.
So nung siya maglakbay galing Pilipinas, papuntang Espanya, ay parang 2 or 3 buwan siyang naglakbay sa dagat. O ngayon, pupunta ka ng ibang bansa, ay 24 oras na lang or even less sa eroplano. Yung ibang bansa nga, kung di nga kalayuan, oras lang. No? Kung mapanhayang ka sa Hong Kong or Japan, inoras yan. Time and space is squeezed together by means of digital technology and quick transport. Yan. So those are our definitions of globalization. Okay, let us proceed. So we have just discussed 7 definitions or descriptions of globalization. Ba't ang dami nun? 7. How do we synthesize those definitions? Paano natin sila pagsasama-samahin lahat para tayo ay makabuo ng isa lang na definition na pwede nating gamitin habang tayo ay nagpapatuloy sa ating subject. So here we go. This is the definition of globalization that we are going to adopt. Ito ang ating gagamitin na definition ng globalization. Ito ay galing doon sa 7 descriptions or 7 definitions of globalization that we have just discussed. No? Sila ay atin lang isi-synthesize. Sila ay atin lang iisahin lahat, pagsasama-samahin lahat yung mga ideas, yung mga concepts, so that we will have just one definition. At ito nga, itong nakikita ninyo sa slide, ang ating magiging definition. So first, globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology. Tumigil muna tayo dyan at medyo mahaba-habang description na yan. Pag-usapan muna natin siya. So according to the definition, globalization is a process of interaction. Kapag ang mga tao ay nag-i-interact, sila ay unang-una sila ay nagmi-mingle with one another. They do things for one another. No? Ganyan na nag-i-interact eh. Meron silang symbiotic relationship. I do something for you, you do something for me. Ganon nag-i-interact. Meron ding tinatawag na integration, yung pagsasama-sama ng mga tao, pagsasama-sama ng mga lahi. Halimbawa, dito sa Pilipinas, marami ng mga Chinese. At sila ay itinuturing na natin na kapwa natin Pilipino. Marami sa kanila have become Filipino citizens through the process of naturalization. Yung iba naman ay mga natural-born Filipino citizens but are of Chinese origin. Yeah. Ang pinagmulan nilang mga ninuno ay mga Chinese. Pero sila ay Pilipino na. Yeah. So there is interaction and there is integration among the people. Yung mga tao ay nag-i-interact, yung mga tao ay nag-i-integrate. Yan. Bahagi yan ng tinatawag na globalization. Maliban sa mga tao, ano pa ang nag-i-interact at nag-i-integrate? Mga companies.
mga business entities, yung mga malalaking kumpanya, they interact with one another. Nagpapalitan ng mga produkto, nagpapalitan sila ng mga services, nagpapalitan sila ng teknolohiya, nagpapalitan ng kapital. Yeah? Yung isang kumpanya, walang kapital, hihiram sa isang kumpanya. Halimbawa, sa bangko, kumpanya din yun eh. Babayaran ng humiram, ay mayroon ng interaction doon. Companies are also integrated into one another. Yung isang kumpanya, bibilhin ng another company. Yung dalawang companies, magiging isa na lang. Ay di integration. Even governments of different nations, mayroong interaction yan. Mayroong pagtutulungan, mayroong cooperation between or among governments. These processes of interaction and integration are driven by international trade and investment. Ang isa sa mga puwersa na nagpapanatili sa interaction and integration of people, companies, and governments ay international trade. Halimbawa, sa mga kumpanya, mayroong business company dito sa Pilipinas, meron siyang interaction with a company abroad, halimbawa sa Amerika. Yeah. Pwede rin mayroong integration kasi halimbawa yung kumpanya sa Amerika, bibilhin yung company dito, but it will still continue to operate here. Ang mga tao ay Pilipino pa rin. Pero actual, ang may-ari ay taga-Amerika na. Ang malaking porsyento ng capital ay Americans ang may-ari. Yeah. Hindi natin alam. Yung ibang mga kumpanya pala dito ay mga foreigners pala ang may-ari. Mga Chinese. Yeah. Possible yung ganyan. Lalo ngayon, nako. International trade and investment. Yan, maraming mga foreigners, mayroong investment sa Pilipinas. Mga resorts, mga gambling establishments o mga casino, mga telecommunications company, yan, katulad nung Dito or Daito, paano pa pronounce no? Nagpupundar na sila ng mga cell site sa bansa natin. Chinese yan eh. Yan. May mga subsidiaries yung mga kumpanyang galing sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga Toyota, yung mga Mitsubishi, merong mga kanyan sila mga subsidiaries dito. Mga kumpanya na kumukuha lang ng para bang mga permit lang kumbaga sa kanila na ibebenta yung kanilang mga products. Investment, information technology. All of these things are hastened by information technology. Ito mga prosesong ito, interaction, integration, sila ay pinabibilis ng information technology. Alam naman natin ang teknolohiya ngayon, napakabilis. Napaka-widespread, no? Sabi ko nga kanina, you can transact business with somebody, you can transact business with a company without physically being present there. Halimbawa, sa bangko, pwede kang mag-transact sa bangko through the internet. Ililipat mo yung pera from one account to another, you can do that, no? Parang kung lang, ang pinakasimpleng example dito is GCash. Yeah. Meron kang GCash account. Meron din yung kaibigan mo, umutang sa iyo ng 1,000. Kahit nandun siya sa malayong lugar, halimbawa sa Ilocos Norte, ikaw ay nandito sa Calatrava, malilipat mo yung pera sa kanyang account at makukuha niya kahit hindi kayo magkitang dalawa. And that is made possible by technology. Sa mga malalaking kumpanya, ganyan din ang prosesong sinusunod nila.
Sa mga gobyerno, bakit pag umuutang ba ang Pilipinas ng bilyon-bilyon sa ibang bansa or sa mga international financing institutions, mayroong Pilipinong pupunta doon at hahakutin yung bilyon-bilyong pera papunta dito? Hindi ginagawa yan electronically. Yeah. Electronically. Nililipat yung mga funds through electronic transactions. So that is globalization. This process has effects on the environment. Yung mga pinagagagawa ng mga tao, mga kumpanya, mga gobyerno, mga bansa, lahat yan ay mayroong epekto sa environment. Halimbawa, yung pag-imbento ng mga bagong armas, bagong explosives, bagong bomba, yan. Mayroong epekto yan sa environment, siyempre. Yung mga factories, kung saan-saang lugar nakakalat sa mundo, spewing smoke into the atmosphere. Yung kanilang mga toxic materials, pumupunta sa mga ilog, sa kung saan-saan. May epekto yan sa environment. Meron ding epekto sa kultura, dahil palipat-lipat ang tao, palipat-lipat ang mga produkto, palipat-lipat ang mga services, ay makaka-epekto yan sa kultura. Halimbawa, sa pananamit ulit, yung mga Koreans magbebenta sa mga Pilipino ng damit ng mga Koreans. Dahil nakita ng mga Pilipino sa Korean novela, ay nagandahan sila sa mga damit ng Koreans. Binili nila. At kunyari, sila ay Koreans na rin. Nagsisingkit-singkit pa yung kanilang mata. Bukura singkit. Gusto maging Korean. At saka pinapalitan nila ang kanilang pangalan sa Facebook, ibang pangalan eh. Ugay ka to seda si Esperanza. Okay. Meron ding epekto yan, yung globalization sa political systems, yung mga sa larangan ng pamamahala, sa paggawa ng mga batas, paggawa ng mga polisiya, yan, nakaka-epekto yan. Pati na rin sa economic development and prosperity, yung pag-unlad ng ekonomiya ng ibang bansa. Naturally, if there are many investors in a certain country, its economy will develop. Its economy will pick up and boom. Kasi yung investment nila, yun ang magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. At tulad ng Pilipinas, kung maraming mga investors ang pupunta dito, maraming mga foreigners, mga international companies ang maglalagak, mag-invest ng kanilang capital, siyempre, paglalagak sila dito ng pera para sa kanilang negosyo. Makikinabang ang mga Pilipino. At dahil uunlad tayo, may epekto yun ulit sa ating human physical well-being. Dahil mayroon ng pera ang mga Pilipino, magkakabili ng mga sapat na pagkain, maayos na tirahan, magkakaroon ng maayos na buhay. So, makikita po natin dito, from this description, talagang magkakaugnay-ugnay. Kaya nga sabi natin kanina, interconnected. Ang lahat ng mga ginagawa ng lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng panig ng mundo. Everything we do as persons, everything we do as communities, everything we do as nations, everything we do as governments and economies are interconnected. What we do here in our country affects other countries to a certain extent. In return, what they do in their countries, what happens in other countries, also affect us to a certain extent. Nagkaroon ng gera sa Afghanistan. Nagkaroon ng civil war. Natalo ang mga pro-government forces. Nanalo ang mga Taliban. Ay di pinaalis ng Afghanistan yung mga natalo. Saan sila pupunta? Pupunta sila sa ibang bansa. Yung iba baka makarating ng Pilipinas. So in a certain extent, yung nangyari sa Afghanistan,
tayo ay apektado na. See? Ganyan po ang mga pangyayari sa mundo. Everything is interconnected. Kultura, environment, ekonomiya, gobyerno, negosyo, ekonomiya, lahat yan ay magkakaugnay-ugnay. Yan. Kaya natin pinag-aaralan ang the contemporary world para lumalim at lumawak ang ating pagkakaunawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lahat ng panig ng mundo. Yan. Lalalim ang ating pagkakaunawa sa mundong ating ginagalawan kapag ating napag-aralan ang mga bagay na ito. Okay? Is globalization a new phenomena? Itong tinatawag na globalization, ito ba ay isang bagong pangyayari? Ngayon lang ba ito? O dati na itong nagaganap noon pang unang panahon? Let us see. Globalization is not new. Hindi raw bago itong tinatawag na globalization. As a matter of fact, ito ay nangyari na before. Thousands of years. Kasi yung interaction among people, interaction among business entities ay nangyari na before. Buying and selling. Pag-umpisa pa lang ng kasaysayan ng tao, sila ay bumibili na at nagbebenta na. Yung mga travelers noon, yung mga ang tawag nila doon. Yun bang mga business people noong unang panahon who traveled from one land to another. Yeah. Buying and selling products. That is already a form of globalization. Medyo ancient lang siya, medyo primitive in form, but it's already a form of globalization. Yung mga nagbebenta noon ng mga produkto in different parts of China and Europe. Yeah. Tulad ng mga silk, yung tela na parang makintab-kintab. Made out of spider web yata ang ginagamit doon, or yung galing sa mga worms, no? Yung silk na tela galing sa worms. Yan. Meron silang sinusunod na daanan yan from China across Asia. Yan. China and Europe during the Middle Ages. Galing ng China papuntang Europe yung silk, yung dinadaanan nilang, yung sinusunod nilang route o route, Silk Road ang tawag nila, Silk Road. Doon dumadaan yung tone-toneladang mga silk na tela galing China, dadalhin ng Europe. That is already a form of globalization. At nangyari yun nung napaka-tagal ng panahon. Middle Ages. See? So yung globalization, the point here is, globalization is not new. Ang pagkakaiba lang, sa kasalukuyang panahon, globalization happens at a very fast rate or pace. Napakabilis niya at malayo ang kanyang naaabot because of technology, because of mass media. Yeah. Many of the features of the current wave of globalization are similar to those prevailing before the outbreak of the First World War in 1914. Yung mga nangyayari daw ngayon ay halos kapareho ng mga nagaganap bago magkagera noong 1914. Magkaiba lang sa
bilis at lawak ng naaabot. So the point is, globalization is not new. Matagal na itong nangyayari sa mundo. Ngayon lang siya lumaganap ng husto because of technology. Yan po ang ating central idea dyan. Ang globalization na tinatawag ay hindi bago. Matagal na itong nangyayari sa mundo. Okay. O yan. Ito yung mapa ng Silk Road. Yan. Galing Chang'an. Ewan ko kung nakikita ninyo. Yang red na line. Yan. Galing China, papuntang Central Europe. Yan. Nakakaabot siya ng Alexandria. At saka yung mga produkto dyan, pupunta pa doon sa ibang panig ng Europa. Papuntang Byzantium or Constantinople. Ito yung Turkey at present. No? Then, papunta ng Rome sa Italy. Imagine that distance, no? Yun yung Kabul, bandang sa gitna. Nakikita nyo? Kabul yung bandang gitna class. Yan yung Afghanistan. Yan. Kasi yung Kabul, nasa Afghanistan yan. Just imagine that distance. Nung una, wala pa namang mga trains, walang buses, walang mga kotse, walang eroplano. Anong ginagawa nila? Di lakad. Kabayo, baka, ano pa yung iba nilang panghila or means of transportation noon. Wala na. No? Yun lang. Imagine that distance, no? Ilang taon kaya ang guguguli ng isang negosyante, isang merchant, bago makarating ng, halimbawa, sa Rome, galing China. Siguro matagal, no? Okay. So that's the point there. Globalization happened a long, long time ago. And it has existed ever since. The only difference is that at present, globalization happens at a very fast pace, mabilis. And it spreads to the farthest and remotest part of the world because of technology. Yan. So yung mga produkto ng isang bansa ay nakakarating sa kung saan-saang lupalop ng mundo because of globalization. Yung kanyang mga tao nakakarating sa kung saan-saang lupalop ng mundo para magtrabaho because of globalization. Yung mga gobyerno, mga kultura, yung mga ekonomiya, they cooperate with one another, they interact with one another. Yung mga tao, they also interact with one another, of course, no? These are all part of the process called globalization. Para baklas na, kung titingnan natin ay, yung buong mundo, no, the whole world, is gradually becoming one big community. Para ba kung titingnan natin ang mga pangyayari, yung buong mundo ay unti-unting nagiging isang maliit na lang na pamayanan. Parang maliit na lang siyang community. Nagkakausap-usap ang mga tao, nagtutulungan, nagko-cooperate, may interaction, may integration. Siyempre, katulad sa isang community, meron ding nag-aaway. Kaya nga, mayroong mga bansa na naggigera. Merong mga bansa na hindi rin sila nagkakaunawaan. So, all of these things are part of the process called globalization. Today, sabi ni Thomas Friedman, today, globalization is farther, faster, cheaper, and deeper.
Nung una, nangyayari na ang globalization. Pero noong unang panahon, globalization happened at a very slow pace. It happened very slowly. Mabagal siya. Mabagal kumalat ang kultura, mabagal lumipat ang produkto from one nation to another, mabagal ang pag-travel ng mga tao, mabagal lahat. But at present, everything happens further, faster, cheaper, and deeper. Further, mas malayo ang nararating. Halimbawa, movies. Nung una, nung wala pang internet, kung saan lang makarating yung mga films na nakarolyo, ewan ko kung familiar kayo sa ganito, no? Kasi hindi nyo na inaabot ito eh. Kailan lang kayo pinanganak sa mundo? Halimbawa, films, movies baga, mga sine, pelikula. May film yan na nirorolyo, yun ang ilalagay sa projector, panonoorin ng mga tao. Ibig kong sabihin, class, kung saan lang makakarating yung rinolyo na film, yun lang ang makakapanood. Ngayon, kahit nasa ikapitong bundok ka nakatira, basta may internet, makakapanood ka ng mga bagong pelikula galing ng Hollywood. Faster, mabilis. Nung una, kung ikaw ay magta-travel, ay mabagal kasi maglalakad ka, sasakay ka sa kabayo, or magbibisikleta. Maswerte ka na kung may motor ka. Ngayon, na kung motor simple na lang. Ultimo estudyante, may mga motor Faster, cheaper. Mura na lang siya kasi available na nga siya. Nung una, kung may kailangan kang tawagan sa Maynila, pupunta ka sa bayan at mag-long distance call. Or magte-telegrama. Ngayon, text na lang, message na lang, tawag na lang, video call na lang. Mabilis na, mura pa, mas malayo pa ang nararating. At saka deeper, ang ibig sabihin class dito, mas malalim ang epekto sa atin. Kasi nga, it's always there. It's part of our life. Halimbawa, yung epekto ng mga movies, mass media sa atin, yung ating pag-uugali bilang mga Pilipino, malalim ang epekto sa atin nang nakikita natin galing sa ibang bansa. So yung mga ugali natin ay unti-unti na rin nagbabago. Wala na sa atin yung traditional and conservative Filipino values. Nung una, mga babae, di ba, Maria Clara daw, hindi mo halos makita ang paa. Makitaan ng tuhod, malaking iskandalo na. Ngayon, agoy, buyang-yang na lahat. Saan ang galing yan? Influence yan ng ibang kultura. Influence yan ng kultura ng ibang bansa. Ba't nakarating dito sa atin? Nakita sa sine, nakita sa TV, nakita sa internet. So, malalim ang epekto niya sa ating mga values, sa ating mga practices as Filipino people. Yung mga traditional practices, pagmamano ng mga bata sa mga magulang at matanda, nakakalimutan na yan, nawawala na. Kasi nakikita sa TV, iba yung mga Amerikano, wala namang mano-mano sa kanila. Yung mga Koreans, wala namang mano sa kanila. Hindi nila ako magmamano di ba? So, these are all part of the process of globalization. And as emphasized, as pointed out by Thomas Friedman, today, globalization is further, faster, cheaper, and deeper. Di ba? Talagang mabilis siya. Mura, mas malayo ang naabot, mas malalim ang epekto sa atin. Okay. So, hanggang dito lang muna ang ating lecture video. Mahirap kasing i-upload sa YouTube kapag sobrang haba ang video. At saka kapag napakahaba ang video, ang mga nanonood na estudyante ay naiinip, nabobore, at ito'y kanilang tinitigilan. So,
So, puputulin muna natin itong ating first lecture video sa part na ito. And next meeting, meron ulit tayong lecture video. Bali, pinaka-part 2 ng lecture video na ito. No? Siya ang pinaka-continuation. And in that lecture video, we will discuss whether globalization is good or bad. We are going to discuss whether globalization brings about benefits or harm to us and to the entire world. So titingnan natin kung siya ay beneficial or harmful. Titingnan natin kung siya ay kapaki-pakinabang na bagay o ang globalization ba ay isang masamang bagay. No? So yun ang ating pag-uusapan sa susunod. So hanggang dito lang muna. Ingat kayo lahat. Let us all stay safe. God bless everyone.